Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you, September 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Hindi ko gusto yung balasa ko. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto mo na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Pisces. Mukhang magiging antukin kayo sa by September. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan po natin ang ating isipan. Pag hindi ito nagpit sa'yo, wag mo lang din itong ipilit. Mananakit ba yung likod nyo? Para kay Pisces, may taong masakit ang likod. Pisces in September. Thank you. Uy, may ahas. Ingat sa mga tukso. Okay? Ingat. Ingat kayo sa mga cheating, panloloko, panlilinglang, mga hindi mapagkakatiwala na tao. Yan, may mga seduction, may mga desire. Ingat ha. Teka lang, kati ng mata ko. May nangangati ang mata. Aminin nyo yan. Okay. Ito na. Hindi man ito tumama sa'yo, malapit sa puso mo. Yan, ingat, there's a danger. There's an accident. May this a warning ha, hindi nyo to energy, okay? May mga sudden changes na maaring may surgery ako nakikita. Hindi ko alam kung may nagpapa-surgery ba? O may nagpa-surgery? Or may masa-surgery? Or may mao-hospital? O nagpapa-hospital? No? Yan, may mga i-harvest to kayo. Kung ano yung trabaho nyo, yun lang daw ang i-harvest nyo. May mga harvesting din ako nakikita kasi dito. Ang ingat lang kayo sa mga matatalim na bagay, baka matusok kayo, mahiwa kayo. Yan, may pain ako nakikita. No? Yan, ingat kayo. May maaring dugo, marami man o maliit, mga konti lang yan. Basta, baka mahiwa kayo, matusok kayo ng mga bagay-bagay, ng mga tatalim na o baka may surgery. And we have the key. Yan, sinasabi dito, may mga magbubukas. Either opportunity, either idea, yan. May mga magbubukas na destiny sa iyo. May mga magbubukas o may mga masusolusyonan na isang situation sa buhay mo. May mga fulfillment akong nakikita. And also, the answer is in your hand. Kasi ikaw may hawak. Ang solution is nasa sa'yo din. Ikaw may hawak na susi. We have the man. Hindi ko alam kung ano dito si man. Maaring kapatid mo, tatay mo, kasama mo sa trabaho, or ikaw, no? Hindi ko alam kung anong related sa itong man na to. Baka ito yung isang person na ahas, no? Siya yung devil, ganyan. Sa nakita ko sa'yo dito, yan, may mga situation na maaari may tinutulungan ka or may tumutulong sa'yo. Sa nakita ko dito, no? Yes, you always pray. Napaka-religious mong tao, sa nakita ko dito. And then, may mga sitwasyon daw na mga tukso talaga. Sabi ko may tukso. May tukso talaga. Ingat ka kasi may mga tukso. May mga situation na susumaring hindi ko alam kung ikaw or malapit sa puso may pagsusuhol. May mga tukso, may mga percussion. May mga basta ingat ka sa indulgement, no, sa nakita ko dito. Yung alagaan mo daw yung sarili mo, no? Kaya may mga pag-aalaga sa sarili, nakita ko dito. Mas pahalin mo yung sarili mo. You need to be concerned to your health, sarili mo, healing, and yun nga, more on independence person ka kasi.
mas gusto mo yung mag-isa ka, happy ka, baka naalagaan mo na yung sarili mo, baka andun yung pag-care when it comes to your skin, to your hair, sa yung face, sa yung body, mga ganyan. Andun na yung you always want na maging mabango ka, maganda ka, presentable ka, yung mga ganyan. Yan. You're focusing to yourself, no? Yan. Paring, yun nga, you love yourself. Yan. At nakikita ko na naman na may mga um, conclusion or may mga profit ako nakikita sa mga ginagawa mo sa ngayon. May mga cultivation, halimbawa, nagpupunla ka na, halimbawa, very hard work ka ngayon, focus ka dito. Siyempre, may mga bunga yun, di ba? May magbubunga. May mga ginagawa ka doon na situation mo na mapipitas mo na yung bunga na yun. Yan. May mga nangyayari sa buhay mo na may marireceive kang bunga or may marireceive kang reward, achievement, successfulness, fulfillment, mga ganyan sa nakita ko dito. Nakikita ko naman your awakening, no, sa nakita ko sa inyo. And then, may mga sitwasyon daw na kailangan mong maging aware. May mga sitwasyon na kailangan mong i-evaluate. Yan, when it comes to yourself, self-evaluation, when it comes to your decision, action, yung mga ganyan. Kailangan mo daw i-evaluate, lalo na when it comes to money. Yan, mga decision making, mga action making. Yan, nakita ko. Nipit aware ka ha, maging aware ka. It's time na magkaroon. May mga transformation, may mga pagbabago actually sa iba. May mga pagbabago ako nakikita sa inyo, no? Handin lang naman nakita ko kalma ka, pero nagte-take action ka, no, sa nakita ko dito. May mga nakita ko na hindi ko alam kung may travel. May nag-travel ba? Nakita ko dito. Parang may nag-travel 1 week ago, 1 month ago, 1 day ago, or mangyayari pa lang sa iba ko dito. For a month. Sa next month siguro. No, sa nakita ko dito. Or 1 week, 1 week, 1 day, 1 week, 1 month. Ganyan. Ang nakita ko dito. And then nakikita ko din dito, ay, yung person mo ba, kung may person ka, or past person na to, hindi ko alam kung kayo is magkaiba ng country, no? Or lengguwahe, or bansa, yung nakita ko dito. And then yun nga, sinasabi dito na matuto ka daw sa mga nakaraan. May mga sitwasyon ako na may mga nangyari in the past na maaring mangyaring muli. Kaya, kailangan mo nang maging aware ang sinasabi dito na para hindi na maulit ang dati. No? Kailangan mo maging matalino. And then, may mga dapat ka daw actionan sa sarili mo. When it comes to yourself, yun nga, baka iba sa inyo, nag-change na kayo ng mga food, pagkain, baka very concerned na talaga kayo sa, o you need to change and mag-exercise, as sinasabi dito, nakikita ko dito. Yun. Andito na rin, yung iba sa inyo siguro may bagong work, may bagong pinagkakaabalahan na mahalaga sa kanila, mayroong mga may gagawin na pagkakapirahan, yung mga ganung business, something ganyan. Tingnan natin. Anak, baba ka muna, anak. Baba ka muna. Nandito ko sa amin ni mami. Andali lang, anak. Sabi dito, hiling ka kung may mga pinagdadaanan ka. So, yun, maka-Diyos naman kayo. Yan, hiling ka lang daw sa taas kasi tutulungan ka niya. May taong nagsisinungaling. Hindi ko alam kung ikaw is may pinagdadaanan na. Kasi may tao dito na pinagdadaanan ng struggle, problem, responsibility, pero hindi siya nagiging totoo sa sarili niya. Yan, ang nakita ko. May mga pinagdadaanan siyang problema. Nakita ko rin dito na pinagchichismisan ka. Pinagchichismisan ka. Nakakaramdam ka rin ng pagod, takot, pain. Ingat ka talaga sa mga matatalino. Meron ditong ginajudge ka.
someone's judging, yun nga, baka yung chismis na yun, ginagawan ka ng chismis na hindi naman totoo, yan, pinagchichismisan ka daw. No? Kaya siguro nag-struggle ka. Yan, hingi ka lang daw sa taas. Sinasabi ko. May tao dito na pwedeng manglinglang sa'yo. May panlilinglang and may pandaraya. O maaring ikaw, sarili mo, nililinglang mo yung sarili mo o dinadaya mo yung sarili mo. Kunyari, okay ka pero totoo, ang bigat ang nararamdaman mo. May mga problema kang iniisip, may mga struggle ka. Diba? Maaring ganun. And ingat ka rin kasi siguro nga iba sa inyo, ang tingin sa inyo is a very cold-hearted person or mas focus sa sarili. Ganyan. Baka yun ang tingin sa inyo. May taong bitter, may taong masungit, baka minsan nagiging moody ka or magiging moody ka. May tao dito na hindi ko alam kung ikaw na parang nag-iisip ka ba na kabiguan o naiisip mo na baka mabigo ka sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Ganyan. Kasi may tao ako nakita dito na nag-iisip ng kabiguan. May manipulative na tao. Sandali lang, anak. Okay. Ito, ano ko. Hi! Okay, sa mate, anak. Okay. Ang sabi dito, ingat ka kasi yun nga, may mga pagsisinungaling, ako nakikita dito, na may mga situation daw sa'yo na hindi pa nag-heal. Makakaramdam ka na either insecurity, depression, may taong disloyal, may mga negativity ako nakikita dito, may mga gusto kang itama at gusto kang aksyonan dito sa nakita ko to. May mga gusto kang i-clarity actually. No, sa nakita ko dito. Basta mag-ingat ka, wait kang sa panga. Kasi nakita ko baka ikaw ang may justice tayo. No, ingat ka kasi baka yung panglilinglang or yung pang-indulgement sa'yo dito itong temptation na to mauwi ka sa justice. Or maybe there's a person here na malapit sa'yo na umalis na or nag-release na sa'yo na ganun ang ginawa niya. Naakit siya sa iba. Nagpaahas siya. Diba? Nalinglang siya. Maaring ganun. And then, sa ngayon, maaring dala mo pa yun ngayon sa iba. Or, maaring ingat ka rin kasi maaring may situation na yun nga, baka may temptation na mauwi ka sa justice. Ingat ka lang. Or may sitwasyon dito na hindi ka pa nag-heal. Na kailangan mong bigyan daw ng effort. No? Nakasamol na yung loob mo. Okay. May mga sitwasyon talaga na parang, hindi ko alam, parang may lungkot talaga ako nakikita sa'yo. May lungkot, may mga sitwasyon na maaaring nag-fail, o kaya may mga sitwasyon na nahangka, ganyan, may mga sitwasyon na may mga regret, pinagsisisihan, may mga sitwasyon na nagkakaroon ng disappointment na nangyari sa buhay mo, kaya kailangan mo sigurong alagaan ngayon yung sarili mo. Yan, may mga sitwasyon na kailangan very careful ka din sa'yo, sa mga galaw mo, sa mga plano mo, sa mga strategy mo. Yan. And yun nga, lakas ng loob, tibay ng loob, katapangan, katatagan, ang gawin mo daw. No, kumbaga, huwag kang mag-focus sa mga nangyari na. Huwag kang mag-focus sa mga natapo, nasira, na regret, na failure, huwag ka doon mag-focus. Kailangan mo maging matapang, kailangan magkaroon ng strategy, mga bagong plano. Kailangan mo mag-forward sa mga plano mo. Kailangan mo mag-growth. Kailangan mo mag-isipin yung sarili mo. Kailangan mo i-explore yung sarili mo. Huwag yung wala kang ginagawa para hindi ka lumago at para hindi mo maibalik yung dating ikaw. Kasi nga, siguro may mga mangyaring sadness sa'yo. Mag-ingat ka rin kasi
it comes dito, maaring kung ito is mangyayari, pagsisisihan mo raw yun. Ingat ka lang din. When it comes to addiction, you need to see the fact before you take it action, okay? Nakita ko dito, yan, minsan magulo daw yung isip mo. May magulo yung isip mo, nandun yung part na may mga tumatakbo sa isip mo na isang maaring ego, yan, o may taong maigo dito. May mga sitwasyon na maaring ipununla mo pero hindi naging matatag, hindi naging maganda. Ganyan. May mga situation na naiirita ka siguro, yan, maaring sa sarili mo, or sa mga kasama mo sa trabaho, o mga kapatid mo, o malalapit sa puso mo, maaring ganun, or maaring nakita ko rin na yung there's an disagreement, agreement, battle, there's a competition also, ako nakikita. Kung ano yun sa inyo, may mga situation ako na, hindi ko alam kung may, kasi we have the justice thing kanina, no, sa nakita ko dito. Baka meron kayong pinag-aanuhan na when it comes to a territorial, ako nakikita. Sa iba siguro meron ganun. No? Either malapit sa puso mo, ganun, pinag-ano. May nakita akong ganun. Eh. Sandali lang, anak. Tingnan nga natin, bakit po ano? Okay. Ibig sabihin, yung part na yun is the past na kasi you are now in new direction in a new horizon. Ay, nasa new direction ka na kasi ngayon. Kumbaga, you're starting a new beginning with comes to yourself. Ibig sabihin, yung mga pangyayaring yun is nangyari na pala sa iba. May mga ima-manifest ka daw na magkakatotoo. Mag-ingat ka lang din sa manifestation. Kailangan maigi, mabuti, no? Uy, dalawa yung judgment and judgment. Yan, sinasabi sa'yo. And, you need to be aware when it comes to yourself, decision. And, sinasabi dito na may mga sitwasyon daw ako o decision making ako na nakita ko na nagkakaroon ka ng options in life or may mga situation o decision making na hindi mo ma-decisionan. You need to face a difficult decision daw sa buhay mo. Face the obstacle. If you want to cross road or if you want na magdesisyon, gamitin mo daw yung mind mo and intellect. Diba? Ang sinasabi dito, syempre, harapin mo yung takot mo. Kung ano man yung takot na yun, ano man mangyari sa resulta na yun, kailangan mo harapin ang sinasabi dito. Siyempre, you need to be aware sa lahat ng mga decisions in life. Maaring meron ka na rin bilak sa buhay mo or may tao kang ayaw mong kausapin, sa nakita ko dito, may mga sitwasyon kang ayaw mong makita. Yan. Pero may mga sitwasyon ako na nakita ko na you're being caught in a middle. Yun na nakita ko sa'yo dito. May mga gusto ka namang gawin, you have the Fool. Ang nakita ko, you will start to a new beginning from a zero. I don't know why. Kung bakit babalik ka sa simula. Sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo, nagiging, hot temper. Misa siguro naiinis kayo, na iirita kayo. Yung nakita ko sa iba sa inyo. Parang mas masaya kayo kasama ang friend niyo. Ang nakita ko dito. May lungkot ako nakikita sa iyo. Tingnan natin. Tinatawag na tayo ng anak ko. Dali lang, anak. Okay, thank you. Oy. Oh, very good. Okay, so nakita ko dito, lahat daw ng mga, may tayo, no? There's a new horizon, ako nakikita sa'yo. There's a new horizon, and nakita ko na yung mga pain, may mga magkakaroon o babalik na yung iyong lakas ng loob dito, yung lakas sa loob mo, yung pain mo na nararamdaman mo dati is
mawawala na yon, marilis mo yun, magiging kalma na ang lahat. Ang nakikita ko dito, mawawala na yung anxiety mo, pag-aalala, babalik na yung confidence mo. Sa nakita ko dito, nahandun na rin yung part na magtitiwala ka na rin sa sarili mo more or sa ibang tao. Sa nakikita ko dito, no? Ano ka ba? Parang may tao dito na very cold. May tao kong very cold. Ayan, maririlis mo na daw. Magiging babalik na yung tapang mo dati. Babalik na ang lahat sa dati. Andali lang, anak. Pag ganito ang ano mo, mapapamadali ka talaga sa reading. Pero okay lang kasi nag-oras na naman din. Okay, hindi ko, yung iba dito hindi stable. Gumastos ba kayo ng malaking pera? Or parang nagsisimula kayong uli eh. Ang nakita ko dito, and then ngayon nakita ko may tao dito naghihigpit na ngayon sa pera. Either nag-iipon or naghihigpit siya. No, nagkaroon talaga ng mga ng mga hindi naging masaya sa isang trabaho, business o sa family. Nagkaroon ng mga conflict, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, may mga naghigpit, mayroong situation ako na nakikita na hindi sumunod sa patakaran, ako nakikita. And then, may nagkaroon in the past ng mga unexpected change. No? Either sa trabaho or sa family. And then nakita ko naman na babalik na daw yung confidence mo, yung strength mo. No? Ayan. Nag-uumpisa kang uli. No? May taong tumutulong daw sa'yo. May taong tinutulungan ka. May tao daw kakausap sa'yo. Malapit sa'yo. Maaaring pag-uusapan nyo ang pera, pag-uusapan nyo ang stability, may pag-uusapan kayo. Maaaring maisishare siyang goal sa'yo, maaaring tutulungan ka niya, or maaaring itong tao na to very generosity, or ikaw to. Yan, may taong ganun ako nakikita. At may tao rin akong nakikitang hindi stable. Either trabaho, pera, ganyan. Ingat ka lang din kasi may nakita ko dito na pagnanakaw, no? At saka losing something valuable. Yun ang nakikita ko. You need to trust your intuition din and listen to your inner voice. Gamitin mo yung intuition mo sa nakita ko dito. No, kung saan yung talaga yung tamang gusto mong destination in your life. May mga biglaang mangyayari as in. Sa nakita ko dito. No? May mga movement. You need to continue lang daw to find your goals. Yan, kailangan mo lang daw mag-trust sa intuition mo. Kailangan mo magkaroon ng positive destination at clear path. Kailangan mo mag-move sa ngayon, sa nakita ko dito. And let go something. You need to let go something dito. Sa nakita ko dito. Halimbawa, may kinikim-kim ka na inis. I-let go mo na yun. May kinikim-kim ka na mga problema, i-let go mo na yun. May mga kinikim-kim ka na nangyari in the past, i-let go mo na yun. Para ka magkaroon ng magandang daloy ng iyong cycle of fortune, di ba? Arigato namaste, God bless.